Maayong udto sugbog sa mga maabta nga mong pagsibya. Webes karon pit sa 22 sa Agosto tuig 2013. Kini sa Jason Daval magkatod kaninyo og mga nagunang balita. Ug kini si Army Garde para sa mga nagbagang chika sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. Bus sa barangay nahug sa Kimba, 41 ang nangaangol. Samtang pagtabon sa duha ka lungag maoy hinungdan sa oil spill ang prioridad karon sa Tugo. Sa laing balita, divers nagsugod paghimog agianan sa sulod sa barko. Sa laing balita, mga beach resorts di paliguan. Sa showbiz, Gerald anaa karon sa Sugbo. Samtang sa sports, nahurot ang money ni Manny. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Ang detalye sa mga balita. Mukabat sa 41 ka mga tawo, kadaghanan mga bata ang nangaangol human mahaybol ang multipurpose bus sa Barangay Basak Pardo sa Kimba sa San Carlos Heights, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga bata padungon tambong sa Barangay Council for the Protection of Children seminar nga gipasiugdahan sa barangay dihang nahitabo ang aksidente kagahapon sayo sa buntag. Kalit lang wa na mosulod ang kambyada sa sakyanan ug nawagtangan og brake samtang nagtungas hinungdan nga na highball kini. Lakip sa naangol mao sila si Barangay Konsehal Ivy Pacanya ug ang iyang anak nga si Josie Rose nga na-admit sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Ang 37 ka laing mga sakay nga nangaangol nakaangkon og mga bunog sa ilang lawas, bukol sa ulo ug mga garas apan gipagawas lang dayon sa tambalanan human maatiman. Ang driver sa bus nga si Cristiniano Palabrica, kinsa 44 ang pangidaron, nagkanayon nga samtang sila nagtungas, kalit lang nga wa na mosulod ang kambyada sa sakyanan ug sa dihang iyang gitamakan ng brake, kalit lang kining mibato. Basa ang kinatibuk-an ning maong balita sa Sunstar Super Balita Cebu newspaper ug sa www.sunstar.com.ph. Sa laing balita, ang oil spill nga resulta sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas ni atong Biyernes sa gabi ni daot sa 200 ka ektarya nga bakawan nga ni kantidad og 4 milyones sa lungsod sa Cordova. Ang management sa Tugo nga mao'y tag-iya sa nalunod ng barko ni suway na sa paghunong ning mga asiti nga nanggawa sa barko pinaagi sa pagtakop sa duha ka lungag nga mao'y giagian niini. Atong sa command conference sa City Hall kagahapon, si DENR 7 Regional Executive Director Isabela Montejo nihulagway nga grabe na ang oil spill nga nakaapekto sa gatusan nga mga bakaw nga gipananom sa Cordova. Ni kantidad ang ilang gipananom ni atong tuig 2010 hangtod sayon ning tuiga og 4 milyones ka pesos. Karon nga daot kini nagplano si Montejo nga mananom sila balik apan ang mga kompanya nga nanag-iya sa nakabangga sa barko ang mugasto niini. Apan nagkanayon si Tugo Assistant Vice President for Shipping Management Lito Salvio nga ila pa kining tukion sa ilang kompanya. Mato ni Salvio nga ang Tugo uban sa Malayan Towage and Salvage Corporation o Nippon Salvage nihimo na sa ilang gimbuhaton aron mahunong ning paggawas sa mga asiti. Sukad kagahapon sa buntag ila nang gisumpungan ang usas sa duha ka mga lungag nga mao'y tinubdan ning nanggawas nga mga asiti. We were fortunate to have 2 times today, and we observed only 2 leaks on that area where the fuel tank. 2 leaks, and we were able to plug the other one, and then we're going to address the flood. So that means one leak is already reduced.
good. You already identified two leaks. Yeah, two leaks. And then the first one has been... I was already closed. Which is the leak that is giving more oil? The one that is being plugged, the second one. Well, basically, the oil is coming out very minimal, actually. So it continues, but very small quantity. So the other leak is manageable and controllable. This one that is still exists. going to be addressed. Addressed tomorrow. Easily to be addressed tomorrow. Nippon Service have many experience for like this casualty. So we hope our assistance we can help At the Nippon is your company? the owner. But anyhow, just today, so we start the diving survey. So tomorrow also we continue the survey. And anyhow, so first priority, so we want to recover the oil, and we want to stop the oil spill. Samtang gisugda na sa mga divers ang pagbuslot sa mga bintana sa nalunod nga MV St. Thomas sa Aquinas aron makasulod na sila sa barko ug makuha ang mga lawas sa mga pasahero nga gituuhang nangatanggong. Hapit na ma-penetrate sa mga divers sa Coast Guard o sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Team ang interior nga bahin sa barko matod ni Coast Guard Cebu Station Winiel Ascona. Apan tungod sa kakusog sa underwater current sa site, gitugan ni Neil Sanchez sa disaster team nga temporaryo nilang gisuspenso ang search, rescue and retrieval operations kagahapon sa buntag. Sa wa pa gisuspenso ang operasyon, na-recover ang unong ka mga lawas sayo kagahapon sa buntag usa niini bata. Gidala ra dayon kini sa punerarya. Alas 12 kagahapon sa Udto, ana-ana sa 71 ang ihap sa mga nakalas human sa panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug Sulpicio Express 7 ni atong Biyernes sa gabi. Samtang karong buntag niabot na sa 74-74 ang patay nga mga lawas nga nakuha sa mga divers. Karon ang ikaunom ka adlaw sa pagpangita sa mga otoridad sa dugang survivors ug mga nakalas sa maong trahedya. Maubot usab ugma ang mga miyembro sa Marine Board of Inquiry aron sugda na ang investigasyon sa maong trahedya. The both captains of the vessels that were involved in the commission are under the custody of the respective companies. Now, we have an undertaking with the shipping companies that in the event that the investigation starts, they should produce the captain and the crew. Now, if ever the company cannot be, they will not be able to produce the captain and the crew, then the company will be liable for obstruction of justice. The Board of Marine Inquiry team will arrive here in Cebu sometime on Friday. They said that's what I heard from the reporters. Sa laing balita, pipila sa mga beach resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang kasamtangan nga wala magpakaligo sa ilang guest ngadto sa beach area. Matod sa Assistant Banquet Manager Ayan Muho sa Pacific Cebu Resort kon PCR sa Barangay Subabasbas nga ila unang gikordon ang ilang beachfront gumikan sa presensya sa oil spill. Sukad niadtong Biyernes gibutangan og notisya sa management sa PCR ang ilang beach area nga nagkanayon og no swimming. Ang PCR adunay kapin sa 150 ka metros nga gilapdon sa ilang baybayon nga gibutangan sa City Hall inabagan sa barangay og improvised oil spill boom nga ginama sa nilukot nga sako. Samtang ang floater mao ang basiyo nga plastic bottles. Good afternoon, Mayor, and good afternoon to all. As far as the report of the resorts in Lapu-Lapu are concerned, which we conducted this morning, for Shangri-La, Mactan, they have not noticed any oil spill since the accident. For Movenpick, on Sunday morning, oil slick came to their beach area. So they decided to close the beach area from Sunday to Monday. So presently, they used old bed sheets and linens to clean up the oil slick. So for B Resorts, on Sunday morning, their lifeguards saw oil slick some 3 meters away from their swimming line buoy enclosure. So they used sacks and they tied them on the buoys to prevent the oil slick
from entering the enclosed swimming area and shores line. And for Maribago Blue Water, they have not spotted any oil slick. And for Crimson Hotel, the beach area and the reef prop are full of oil slick. They have cleaned the area using old blankets. And earlier today, some volunteers and barangay tannods helped clean the area again. So the beach area has been. Samtang wala usab magpakaligo ang Plantation Bay Resort and Spa sa barangay Marigondon apan dili tungod sa oil spill scare, gumikan sa dagkong bawod dinala sa hanging habagat. Matud pa ni Cathy Rosas, Recreation Manager sa Plantation Bay nga bisan nga wala moabot sa ilang area ang oil leak, nagbutang ang management og improvised spill boom ginama sa ilang mga daan nga mga towels o mattresses. Sa laing bahin, ang dulan sa 900 ka mga binilanggo sa Lapu-Lapu City Jail magpatupis sa ilang mga buhok ugmang adlaw. Ang mga kinolekta nga buhok ilang idonar aron maggamit sa pagkuha sa mga krudo nga naglutaw sa kadagatan sa Lapu-Lapu. Si Mayor Paz Radasa misaad nga sa higayon nga hingpit na nilang makontain ang pag-anog sa krudo sa kabaybayunan sa Lapu-Lapu, moabag sila sa Cordova sa tuyo nga malimpyuhan usab ang ilang dagat sa oil spill. Samtang mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Si Army Gardes sa atong pagbalik para sa mga balitang showbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Sa showbiz balita, naay mall show si Gerald Anderson sa SM City Cebu, the event center karong alas 4 sa hapon aron i-promote ang pelikulang On the Job. Kauban sab ni Gerald sa Jimenez. Ang On the Job usa ka suspense action movie sa Star Cinema nga karon pa lang giat nga nasa masa tungod sa ka-star-studded niini. Gibituunan ang pelikula nilang Piolo Pascual, Joel Torre, Joey Marquez, Angel Aquino, Empress Shock, Raver Cruz ug Shaina Magdayaw. Nausab din ang mga veteranong artista sa nilang Michael De Mesa, Vivian Velez, Leo Martinez, William Martinez, Altan Tay ug Nino Mulak. On the Job ubos sa direksyon ni Eric Mati, showing na kini karong Agosto 28. Sa laing showbiz balita, karong adlaw Huwebes usab, alas 8:30 sa buntag ang hearing sa Taguig City Regional Trial Court sa mga kasong grave threats and public scandal ang gipasaka sa entertainment writer na si Chito Alcid batok ni Annabel Rama. Kikiha ni Chito si Annabel tungod sa engkwentro nila ato sa haya ni Dolphy sa Heritage Park niadtong July 13, 2012. Apan sa wahing kalambuan, giatras na ni Chito ang maong kaso ug nangayo ni og pasaylo ni Annabel. Nanghinaot si Chito nga mutungan si Annabel sa korte karong buntag kay buot niya ning gakson og personal nga mag-sorry. Sukad ni paubos si Chito og operasyon tungod sa colon cancer, nagkaus-us na ang iyang timbang gikan sa 230 pounds ngadto sa 190 pounds. Matod sa veteranong entertainment writer nga feeling niya dili na magdugay ang iyang kinabuhi. Gusto niyang limpyuhan ang iyang tanlag pinaagi sa pagpangayo ug pasaylo sa tanan niyang nakontra.
Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials at sunstar.com.ph/celebrity o i-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Salamat Army sa sports balita. Gikumpirmar ni Cebu boxing promoter Rex Waki Salud ang taho sa ESPN nga nahurot na ang milyones ni 8-time world champion Manny Pacquiao. Gipasabot ni Salud nga grabe kagalante si Pacquiao hinungdan nga dili kahibulngan nga mahurot ang kwarta niini. Si Salud kinsa usa ka suod nga higala ni Pacquiao hinuon mingon nga dili kini makaapekto sa boxing career sa fighting congressman kay anad na kini nga mahutdan og kwarta sa panahon nga walay away. Matod niya nga dako kaayog na gasto si Pacquiao sa miaging eleksyon apan dili lang kini ang hinungdan sa pagkahurot sa milyones niini. Musuway sa pagbangon si Pacquiao gikan sa duha ka sunod-sunod nga kapildihan sa miaging tuig pinaagi sa pagpakigbatok kang American Brandon Rios karong Nobyembre 24 sa Macau. Sa laing sports balita, gumikan sa padayong kahasol nga hatod sa Bagyong Maring napugos ang Philippine Basketball Association kon PBA sa pagkanselar sa gikatakdang mga duwa kagahapon sa Governor's Cup sa Araneta Coliseum. Formal kining gianunsyo ni PBA Commissioner Chito Salud kagahapon sa buntag. Magsangkaunta kagahapon ang Alaska Aces batok Talk and Text Tropang Texters sa main game ug San Mig Coffee Mixers batok Global Port Batang Pier sa primerong duwa. Ang Bagyong Maring naghatod og grabeng pagbaha sa Metro Manila hilabi na sa ubang mga probinsya sa kauluhan. Niadtong Martes wala dayon mo anunsyo ang PBA nga ikanselar nila ang nahisgotang mga duwa sa pamasin nga mumaayo pa ang dagan sa panahon kagahapon. Mobalik ang aksyon sa PBA ugma diin makasugod na gyud ang Aces sa ilang kampanya batok Global Port. Sa laing duwa pod mo kumbati ang Rain or Shine Elasto Painters batok Petron Blaze Boosters. Samtang sa Lotto results, wala pagihapon nakadaog sa premyo sa Grand Lotto 655 nga may premyo nga 30 milyones ka pesos. Wala usab nakadaog sa Mega Lotto 645 nga may premyo nga 9 milyones ka pesos. Bulahan karong gabi ang Super Lotto 649. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Og alang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan og lalawigan sa Sugbo ingon man ang Bohol. Bakal sinati kita og mapangaluron nga dos palag-umon nga kalangitan banan kini nga mahinay nga pangulan karong hapon ingon man sa gabi. Mayong panahon unyang ugma o Biyernes o kini mga mahinay nga pangulan o makusog-kusog nga pangulan ug mga panulog kilat sa hapon sa Negros Oriental gikan karong Sabado ngadto na sa Domingo. Kusog-kusog nga hangin gikan sa bagat ang Muhuros o nga atong dagat sa Baybayunan may pagkabaluron. Gikabuatas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Ato usang i-greet og happy birthday ang atong graphic designer nga si Rijal Kent Inot. Gikan na sa among content editor nga si Lorene Mondoniedo Inot. Happy birthday po ni Miss Dottie Irom sa HR. Happy birthday! Og happy birthday usab sa akong igagaw nga si Aizel Ann Alejandro. Para sa uban pang mabalita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. Og i-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Online. Og i-like ang among Facebook page, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Kini si Jai Sandoval. Og kini si Army Garde. Ug kini ang Sunstar Webcast.